Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi guys. Ito, masamang pakiramdam ko guys. 2 araw lang nilalagnat. Kaso kaya pilit ko pa rin pumasok kasi kailangan wala kaming relief. Ito guys, yung ininom mo naman. Ito yung Bayuglo. Yes. Kailangan mo rin kumilos dito sa kusina kasi pag di kumilos, walang makain. Ito guys, nilalagnat. Isang parang pakiramdam. Sa panawaan ng mga baril at bala sa Marikina City nitong Lunes. Nakiramay naman ang kumpanya sa mga biktima at nangakong tutulungan ang mga naulila nila sa Nagpapagol, Jack Paparas. Muling bumisita sa Arms Corps Global Defense Incorporated o KDTI ang Marikina City PNP kasunod ng pagsabog sa planta nitong Lunes. Masusunod iniimbestigahan ang insidenteng nagresulta sa pagkamatay ng 2 empleyado at pagkasugat ng isa pa. Ayon sa PNP, nangyari ang pagsabog sa Fire Department kung saan naroon ng mixture o sangkapang sa bala ng 22 ng rifle. Sa investigasyon, inilipat kumano ng pwesto ng isang empleyado ang nasa 5 kilong primer mixture. Malapit sa pwesto ng kanyang kasama nang bigla itong sumabog. Naisugod pa sila sa ospital, pero namatay din kanina. Namatay ko doon. May hawak ng mixture. Then, katabi niya yung isa pang namatay yung tinamaan sa mixture. Then, yung isang malapit, yun yung na-injure. Yung una pong namatay, ay tinamaan sa dibdib niya. Kung sumabog. Then, yung pangalawang namatay, ito yung ayon sa Marikina Police, posibleng mishandling ang sanhi ng pagsabog. Ito ang sabi ng UD, possible mishandling of mixture due to high sensitivity due to impact. Siguro dun sa paglabas niya. Sa inspeksyon ng mga otoridad, lumalabas sa sumusunod naman sa safety protocol at international safety standards sa planta. Mayroon din mga gloves, mask at eye protection ng mga empleyado nito. Ayon naman sa AGTI, ang kwartong pinangyarihan ng insidente ay nakadisenyo para makontrol ng anumang pagsabog. Yari sa bakal ang mga dingding nito para hindi madamay ang ibang empleyado. Dahil na ang na nagtamulat ng minor injuries.